Mga kwento ni Felmo. Mga 1.5 oras umano yung paglalakad nila. May sasakyan naman sanang motor nun. May pick-up pa nga. Kaso lang, wala umanong gasolina. Pwede namang paggasolinahan ito pero mas gustong maglakad ni nanay nun. Batid niya kasing mahirap ang daan. Mas magiging mabigat kapag nagsasakyan sila. Ito namang si Dodong. Para na umanong binabay. Malaking tao si Dodong. Matipuno at talagang mapagkakatiwalaan. Pero sa mga sandaling yon, nakahawak pa ito sa damit ng Nanay Dalia. Pinagsasabihan naman ito ni Nanay Dalia. Kaso sinasabi niyang baka sumunggab umano mga sigbin. Mas mabuti yung nakakapit umano siya sa amo para pagkamalang kasundo nun. Hinayaan na lamang ng nanay ko ito. Pero ayon sa kwento, itong si nanay bagamat katiwala itong si Dodong, nabibighani daw siya dito. Hindi lang siya nagpapalata. Doon daw naakit si nanay sa malapad na balikat. Moreno ang balat at may itsura. Kumbaga, tall, dark, and it's up to you. Gumagawa po daw kasi ito habang tumatagal at nakikita ni nanay sa araw-araw. Minsan pa nga umano, nagpa-chancing ang nanay dito. Yung tipong inaakit niya pero hindi siya nagpapahalata. Natural naman na siguro yun sa edad niya. Gawa ng ganap na ang nanay at wala talagang nangliligaw sa kanya nun. Habang ito namang si Dodong, imbis na maakit ba, sinisita pa si nanay. Hindi daw magandang gawain ang kinikilos ng nanay ko. Lalo na't ito ang amo. Nang makarating sila sa lugar, sobrang tahimik. Para bang walang nakatira. Imbis na may mga bahay doon. Sa bagay umano, hindi pa naaabot ang lugar na yon ng kuryente noong mga panahon na yon. Ang nakikita lamang umano ni nanay ay ang kakarampot na liwanag bilang basihan kung gaano karami ang mga bahay. At ang liwanag na yon, galing sa maliliit na lampara. Tinuro na ni Dodong ang nasabing bahay. Medyo malayo pa pala ito. Nasa kabilang parte ng ilog. May ilog doon pero may mga nakahilerang bato naman. Tapos kasunod nito ay ang spillway. Namumukod tangi lamang ang tahanan sa tawid ng ilog. Malalayo na ang nakikita niyang kasunod nito. Gaya ng nababanggit. Ilaw na kakarampot lamang ang basihan. Malaki ang tahanang yon. Malapad, nakaangat ang saig sa lupa. Nang bumungad na sila, pumati at nagmano si Dodong sa kung sinong matanda doon. Na ayon pa kay nanay, yung padre de pamilya. Ipinakilala ang nanay. Malugod naman itong rumespeto. Kilala kasi talaga si nanay sa angkan ng mga katiwala nila. Pagkaakyat niya ng bahay, nanibago si nanay nun. Given naman na daw yun kasi nga, nasanay si Nanay Dalia sa magandang bahay. Ang itaas daw kasi parang guguho ito sa bawat pagtapak niya. Lumalangit doon ang saig na kawayan. Tapos ang pawid na bubong ay may sira pa sa may bandang kusina. Naupo siya sa beranda noon. Pasimple niyang kinausap si Dodong na huwag sasabihin ang sadya nila. Bagkos ay sabihin na lamang ng gumala ang nanay sa kaanak ng kanyang katiwala. Hindi naman naging komplikado yon gawa ng may pinagkakaabala ng pamilya doon. Habang nasa beranda, nakikita niya doon sa loob na para bang may kung anong nasa silid. Dahil ang ibang miyembro ng pamilya nakadungaw umano doon. Naroroon ata sa silid, Ma'am Dalia. Yung asawa ng taong pinagmanuhan ko kanina yung inaaswang. Bukod pa dyan, hindi lang sila yung ginagambala dito. May iba pa pong mga nakatira dito na nagreklamo na rin dahil binibisita ng aswang.
Dito ka lang ha. Susuriin ko po kung anong nangyayari. Tumangulang ang nanay at sinusundan niya ng tingin noon si Dodong. Pagsipat naman ng nanay ko sa ibaba ng bahay. Yung uko, nasa isang puno na kadikit na parang butike. Naririnig niya naman noon ang mga huni ng 2 sigbin. Tunog pusa yon. Nga pala Sir Seth, ang sigbin umano at tiyanak ay may pagkakahalintulad ng tinig. Pero hindi ako sigurado dyan kasi sa kasalukuyan ko lang nalaman ito. Mas nakakapangilabot nga lang umano ng konti ang tiyanak. Gawa ng kahit nasa malayo, maririnig mo umanong boses nito. So ayun na nga, inaantay ni nanay na bumalik sa kanya si Dodong. Nakasilip ito sa may silid. Nakikipag-usap doon, tapos nakikita ng nanay na parang sobrang aligaga ang mukha ni Dodong. Hanggang sa hindi na nakatiis si nanay noon. Kung kaya naman nakimaritis na rin siya roon. Pagsilip niya sa loob ay nakita niya ang isang matanda na parabang may malubhang sakit. Nakahiga sa katre. May isang babae naman doon na parabang may isinasagawang kung ano. Nang tingin ni nanay, yun ang manggagamot. Babae pala ito kaya hindi albularyo, kundi albularya. Nakaangat ang kamay nito. May hawak itong tila tangkay na pinupuluputan ng rosaryong kulay itim. Yung bilang ng taong naroroon, nasa 7. Yung parang manggagamot, asawa ng inaaswang, yung mismong inaaswang, yung anak nito, na puro lalaki noon, at silang 2 ni Dodong. Sa hindi malamang dahilan, biglang napahinto sa ginagawa itong manggagamot. Tumayo yun at parabang may pinapakiramdaman. Sobrang seryoso umano na mukha niya. Hanggang sa nagtanong ang padre di pamilya, na tawagin na lamang nating Mang Tonyo. Pinsan ito ng nanay ni Dodong. Ayon dito, ano ba daw ang problema? Dumalaw na ba umano ang aswang nun? Hindi nagsalita ang albularya. Maya-maya pa ay muling nagtanong itong si Mang Tonyo kung may aswang umano. Sabihin niya dahil lalabas siya ng bahay at papatay nito. Pero hindi aswang. Wala pang aswang. May humahad lang sa aswang kung kaya hindi lumalapit. Wika ng albularya. Sabay tingin kay Nanay Dahlia. Sa mga sandaling ito ay naguguluhan ng nanay nun. Lumapit sa kanya ang matanda. Humudyat ito ng pagtango na pinapasunod siya nito. Hindi alam ni Nanay Dahlia kung bakit pero sumunod siya hanggang sa nakarating sila sa beranda. Tinitigan siya ng mata sa mata nitong matandang ito. Nagpakilala daw yung matandang yon na Toria. Nagpakilala din si Nanay Dahlia. Pero wala nang ibang binigay na detalye ito. Kumbaga, simpleng tao lang. Ganon. Pero Sir Seth, may sinabi ang manggagamot. Dugong dibino ka, iha. Ikaw ba ang dahilan? Ikaw ba ang nagdala ng mga engkantong nilalang dito? Napatanong si nanay kung ano ang pinagsasabi ni Aling Toria. Gawa ng hindi niya maintindihan yon. Wala kang alam? Hindi naman siguro ako nagkakamali. Natitiyak kong galing sa iyo ang nararamdaman ko. Pamilyar sa akin yon. Kung hindi ako nagkakamali, kapareha ng hasyunderang si Lisa. Kaano-ano mo siya? Kaano-ano mo ang alamat na matandang yon? Takang-taka si Nanay Dahlia. Tinawag na isang alamat ang kanyang ina. Hanggang sa ayon, umamin na lamang ito at sinabi niyang anak nga siya ni Lola Lisa. Hindi makapaniwala ang matanda. Yung tipong napanganga ito na waribay na mamanghanon. Naiintindihan mo ba yung pagiging dibino? Ang nanay mo, hindi naintindihan ito.
malaki ang responsibilidad ng isang dibino. Pero pinatulog lamang ito ng nanay mo. Alam mo bang maraming humahanga sa kanya? Hanggang doon lang. Dahil hindi nagpapakatanyag yung nanay mo. Makasarili ang nanay mo, iha. Sana naman huwag kang tumulad sa kanya. Ano mang nasa iyo ngayon, itulong mo yan sa mga tao. Ang sagot naman ni nanay, masyado na umanong malalim ang ibig sabihin ng dibino. Bakit ito ganon kaselan? Dito na sinabi ni Aling Toria kung ano ang dibino. Para din umano itong taong napagkalooban ng taas. Pero ang kaibahan lang, nasa dugo na daw ito ng Nanay Dahlia. At ang kinagandahan dyan, hindi na umano ito kinakailangan pa ng kung anong mga orasyon. Dahil ang dibino, anumang gustong gawin ito, posible. Basta ito lang ay naaayon sa mata at batas ng Panginoon. Sa madaling salita, Sir Seth, isang sugo. Alam niya umano ang lahat kay Lola Lisa. May sandamakmak na mandirigmang inkantado ito. Maliban pa dyan sa karaniwang nilalang na katulad ng nararamdaman niya sa mga sandaling yon. Bihira umano ang magkaroon ng isang dibino. Minsan pa ngang iba, hindi ito napapansin sa sarili na napagkakamalan ng isang baliw. Dahil sa kung ano-anong nagagawa nito at nakikita. Lalo na't kinakausap ang sarili. Pero may kinakausap naman talaga na hindi lang nakikita ng mga normal na tao. At lahat umano ng nilalang, maliban na lamang sa kampo ng dilim, kayang paumuhin ito. Sana naman ay iba ka kumpara sa nanay mo. Gampanan mo ang bigay na katangian. Hindi yan swerte lang sa buhay. Pangkalahatan yan. Sa tingin ko, nagmamaang-maangan ka lang. Anong sadya mo dito kung walang dahilan? Pero sa kung ano man yun malaya ka sa kung anong gawin mo. Ipinapaubaya ko sa iyo ito. Magsasalita pa sana si Nanay Dahlia. Pero nilimitahan niya ang sarili. Nagpanggap lamang siya noong naguguluhan. Pero ang totoo ay naiintindihan niya ng lahat. At tama umano siya ng hinala. Walang dapat ilihim at dapat matuklasan. Dahil wala naman itong koneksyon doon. Walang mawawala. Dahil nasa katauhan na ni Nanay Dahlia ang magkaroon ng ganong alaga. At higit sa lahat, ang nakakamanghang katangian. Umalis naman sa harap niya si Aling Toria. Pero bago mangyari yon, may sinabi ito. Kung gusto daw ng maraming pagpaliwanag ni Nanay Dahlia, bukas daw si Aling Toria para maging malinaw ang lahat. Bumalik sa silid itong matandang ito. Wala namang binanggit yon sa ibang naroroon patungkol sa kanya. Inasikaso lamang nito ang inaaswang nun. Tapos itinuloy ang ginagawa. Pero sa pagkakataong yon ay hindi na ito balisa tingnan kumpara kanina. Yun bang kampante na ito at medyo nakangiti pa. Lumapit naman si Dodong at nagtanong sa kung ano ba daw ang napag-usapan nila ng matanda. Para kasing sobrang silent noon dahil pabulong. Ayon naman kay Nanay Dahlia, nagtanong lamang sa kung sino siya dahil naninibago umano ang matandang yon sa kanya. Wala nang iba bukod pa doon. Ayon naman kay Dodong, imposibleng wala umanong iba dahil manggagamot yun at medyo namangha ang mukha nito habang kaharap si Nanay Dahlia. Ay galinti man kang Dodong ka. Tinatanong mo pero alam mo naman palang sagot. Sarap ng pitikin yung ilong mo. Pero ano pang gagawin mo talaga, Ma'am Dahlia? Hanggang kailan tayo dito? Huwag mong sabing bukas pa dahil, nako, marami ka pa namang ipinag-uutos sa akin. Kailangan kong matapos yon. Ako naman yung nag-uutos, diba? Wala nang iba. Kung ano ang gusto ko mangyari, sumunod ka na lang. Kahit na magbakasyon pa tayo dito ng 1 taon, kailangan mong gawin yon. Hindi na lang nagsalita pa si Dodong noon. Maya-maya pa, nagligpit umano ang albularya ng kagamitan.
Sinabi niyang magpapahinga muna siya. Hindi daw bibisitang aswang sa lugar dahil may kinatatakutan ito. Nagtanong naman si Mang Tonyo sa kung sino ang kinatatakutan. Pero ayon kay Aling Toria, siya daw, may inilagay lamang ito sa lugar. Pero matapos nang sabihin yon, napatingin yon kay Nanay Dahlia tapos kinindatan si Nanay. Nakuha niya kaagad ang ibig sabihin na inililihim ng matandang yon ang pagkatao niya. Umalis si Aling Toria. Pasimpleng sinabi kay Nanay Dahlia na bukas ay dapat patay na umano ang aswang nun. Ma'am Dahlia, ano ka mo yung sinabi nun? May papatayin? Tanong ni Dodong. Chismoso ka talaga. Walang papatayin. Doon ay muling nagtanong si Dodong kung uuwi na daw ba sila. Nakakaya na umano ang paglaan nila ng mahabang oras doon na wala namang dahilan. Wika naman ni Nanay Dahlia. Sabihan daw ni Dodong ang pamilya na magpapalipas sila doon ng gabi. Nagtataka man ang pamilya. Pero dahil sa ito ngang si Nanay Dahlia ang eredera, wala na silang nagawa noon. Naglatag umano sila ng banig sa may sala. Pero pinalipat naman ng Nanay Dahlia ito sa beranda. Doon na lang umano. Malaki umanong beranda. Hindi umano sa gabal yon kapag may hihiga. Malapad at mas malapad pa ngayon sa sala nila. Ultimong ang hapagkainan kasi umano, nasa beranda nun. Si Dodong naman noon ay nasa may upuan. Paiga-higa at inaantay ang tukin. Wala namang problema yon kasi nga tapos naman na silang kumain. Pinakain sila sa bahay na yon. Itong si Nanay, natawa ako dahil nga tinawag niya daw si Dodong noon sa kalagitnaan ng gabi. Pinapatay ang lampara tapos sinabing tumabi sa kanya na para ba umanong nataranta pa si Dodong. Lalo na nang dumagdag pa ang nanay na mag-iisa sila sa higaan gawa ng maisa na rin ang kumot noon. Hindi yung tipong sa upuan at iniinda lamang ni Dodong ro ng mga lamok. Sabi pa ni Dodong, baka kung ano pa ang isipin ng makakakita sa kanila. Humingi ito ng tawad at sinabing wag na lang. Pero nagpumilit talaga ang nanay nun. Ayon pa sa Nanay Dahlia ko, gusto niya talaga ito. Walang iya, habang binabahagi ko ang kwento ng nanay ko ay talagang natatawa ako nun. Basta malalaman yung lahat sa kabuuan ng kwento kung ano talagang nangyari. Tumabi naman itong si Dodong pero sumalampak daw ito sa harang ng beranda. Nakalambitin pang kamay pababa. Kasi nga parang wala masabi ang nanay nun. Pero ang totoo, may sadya daw talaga itong si Nanay. Yun nga lang Sir Seth, hindi na natuloy yun. Bigla na lamang umanong nagsisisigaw ang pamilya sa loob ng bahay. Kung kaya naman napabangon silang dalawa. Pagsilip ni Dodong, yung padre di pamilya na si Tonyo, may bitbit na itong itak. Nakadungaw ito sa bintana sa may bandang kusina. Sabi naman ni Dodong, baka dumalaw umano ang aswang. Hindi nagsalita ang nanay. Kalmado itong bumaba ng bahay. Tinawag pa ni Dodong na wag lalabas pero hindi kumikibo ang nanay nun. Dito na sumunod si Dodong. Binunot nito ang dalang itak. Dala din niya noon ang lampara na may sindina. Habang ang nanay naman, hinahagilap ang nilalang. Habang nangyayari yun ay sumisipol-sipol si Nanay Dahlia. Hanggang sa napatalon daw bigla itong si Dodong. Natrain kasi ni nanay ang mga sigbin niya sa pamamagitan ng sipol nun. At dahil dito, bigla na lamang yung sumulpot sa mismong bungad ni Dodong. Nagkikitoy-kitoy pa umano ang maikling buntot. Yun bang sumasayaw-sayaw? Tapos nakatingala kay Nanay Dahlia. Hindi naman pinapansin ng Nanay Dahlia ito. Hanggang sa masipatan niya sa kabilang bahagi ng bahay na may palakad-lakad doon.
Nagmungkahi si Nanay Dalia kay Dodong na puntahan daw yon pero natakot si Dodong. Ang sabi nito, baka aswang daw yon. Wala akong alam sa aswang, Dodong. Kailangan kong makumpirma kung aswang nga. Puntahan mo at nang makita ko ito ng maayos dahil may ilaw ka namang dala, sabi ni Nanay. Napilitan daw si Dodong. Doon siya sa silong dumaan. Hanggang sa nakita niyang medyo may maitim na tao doon. Nakahubad pang itaas. Walang ano-anong sinabi ni Dodong na aswang daw talaga ito. Pagkumpas ng mga kamay ni Nanay, biglang tumakbo ang mga sigbin. Sa mismong gilid ni Dodong ito dumaan. Kitang-kita daw ni Dodong kung paano kulamusin ng mga alaga ni Nanay Dalia ang nilalang na yon. Yung nasa itaas naman ng bahay, pinatamaan ng liwanag doon. Kung kaya naman mas naging malinaw ang nangyari. Gulat na gulat pa ang nasa itaas ng bahay. Nagkasigawan at hindi magkawari ang mga yon. Umatras umano yung nilalang. Lumapit si Nanay Dalia. Tapos noong tingin niya na parang tatakas ito, tuon niya na tinawag ang ukunon. Nagkalabugan umano ang mga puno ng saging. Nawari ba'y may paparating na kung anong nilalang. Yung aswang umano, bigla na lang natumba, habang yung mga sigbi naman, nagpulasan at biglang naglaho. Ang nakikita na lamang ng nanay noon ay ang gumagalaw na damo at dinig niya dito ang palahaw ng nilalang na yon. Palahaw na unti-unting nagbabago mula sa parang halimaw patungo sa boses ng isang tao. Saglit na nagkaroon ng katahimikan sa itaas. Makikita umanong nagtataka mga ito. Hanggang sa natigil na lamang yung paggalaw ng mga damo. At dito ay nagmungkahi si Nanay Dalia. Napuntahan daw yun ni Dodong. Sumunod naman si Dodong noon. Ano na? Anong nangyayari dyan? Tanong ni Nanay. Tao. Pero parang hindi na humihinga eh. Ang bantot niya. Pumunta ka kasi dito, ma'am. Dali. Sabi ni Dodong na makikitang para na itong tatakbo. Lumapit naman ang nanay. Kasabay noon ay ang pagbabaan nila Mang Tonyo kasama ng dalawang anak niya. At yun na nga, nakita ni Nanay Dalia yung tao na yon. Mabaho, ang daming tinamong kalmot at kagat sa katawan. Na siya namang naiisip ng nanay na dahil ito sa mga sigbin niya. Pero ang tanong, bakit namatay gayong wala namang malalang sugat yon? Hanggang sa maya-maya'y nakita ni Nanay ang uko na nakasilip sa siwang ng talahib. Doon din mismo ito sa uluhan ng labi. Napagtanto niya sa mga puntong yon na ang may kagagawan ng pagkamatay ng nilalang, yung uko na ito. Pero hindi niya pa rin alam sa kung papanong paraan pinatay. Maya-maya ay bumula ang bibig ng nilalang. Ultimong ang ilong nito. May lumabas din na bulanon. Yung parang nalason. Si Mang Tonyo naman noon ay sinabing anong nangyari at biglang may mga ibang nilalang bukod sa aswang. Pero hindi kumibo si Nanay. Habang si Dodong naman ay nagkibit balikat lamang ito. Sinuri pa nila ang labi hanggang sa sinabi na ng nanay na yun na siguro ang aswang na gumagambala sa lugar. Kilala ba umano ito ng pamilya? Ayon naman kay Mang Tonyo, hindi siya sigurado pero nakikita niya umano ito na minsan nang napapadaan sa gilid ng bahay nila noon. Hindi niya kilala ang pangalan. Wala siyang idea sa kung saan ito nakatira. Pero sa mga puntong yon, naiisip ni Mang Tonyo na baka yun na nga yun. Dagdag pa nito, huwag daw ipagsasabi sa iba. Sila-sila lamang umano ang makakaalam.
Ililibing nilang pamilya ang nilalang. Para kay Nanay umano, magandang naging pagpapasya nitong si Mang Tonyo. Iwas gulo at katatakutan. Ang importante, namatay na umano ang aswang. Subali ayun na nga, nailibing na yon. Inabot pa sila ng madaling araw. Si Dodong noon kahit alam na mga sigbin ang may kinalaman dito. Pero sa tuwing tinatanong siya ng mga anak ni Mang Tonyo, mariin niyang sinasabi na hindi niya rin alam kung ano ang mga nilalang na yon bukod sa aswang. Pagsikat ng araw ay umuwi na silang dalawa. Mababakas doon ang malaking pagtatakas sa pamilya. Habang papalayo pa nga daw noon silang dalawa, naririnig ni Nanay Dalia ang sinasabi ni Mang Tonyo. Baka umano ito dahil kay Nanay Dalia. Baka umano alaga niya yon. Lalo na't matunog talaga ang kakaibang pagkatao ni Lola Lisa nung nabubuhay pa ito. Bagamat walang nagbanggit sa kung anong mga lihim, pero may haka-haka talaga ang mga tao noon. Pagkarating daw nila noon sa bahay, Sir Seth, kinahapunan lang, napadalaw itong si Aling Toria. Nakangiti pa yun na bumungad sa beranda. Naroroon si Dodong at Manang Gigi noon. Nagtanong pa si Manang Gigi sa kung bakit nakarating doon ang albularya. Palim namang sinabihan niya ni Dodong na pinatay kasi ni Nanay Dalia ang gumagambalang aswang gamit ang mga alaga nito. Hindi na nagsalita pa si Manang Gigi noon. Napapailing na lamang ito habang patungo sa kusina. Salamat at pinaunlakan mo, Dalia. Malaki ang utang na loob ko sa iyo. Kahit papano ay naresolba na ang problema natin doon. Alam mo, ilang araw ko na ding binabantayan ng bahay pero hindi tinatablan ng orasyon ng aswang. Mabuti at dumating ka. Hulog ka ng langit para sa akin. Ano bang ginawa mo talaga? Nagkatitigan si Nanay Dalia noon at Dodong. Nagkibit balikat lamang si Nanay. Hanggang sa... Anong sasabihin ko, Ma'am Dalia? Hindi ko naman alam ang totoong nangyari talaga eh. Sinunggaban na lang ang yun ng mga alaga mo eh. Pwede bang banggitin ninyo dito yun, Ma'am? Nako, wag na, Dodong. Naiintindihan ko na. Tama lang na inililihim ninyo. Gusto ko lang makasigurado kung tama ba ako ng hinala. Kagat ng sigbin yon. Yun din kasi ang mga sinabi ng anak ni Tonyo. Maraming maliliit na kagat. Mula daw sa hindi matukoy na nilalang. Pero dapat hindi ka agad namatay. Siguro, nakakalaso ng kagat ng sigbin mo, Dalia. O siya, sige. Yun lang ang pinunta ko dito. Sa susunod kapag may nangyari ulit at sa tingin ko hindi ko kaya, magpapatulong ako sa iyo, ha? Huwag ka mag-alala. Ako ang bahala sa pagtago ng pagkatao mo. Umalis din yung matanda. Pagkatapos naman noon ay tinawag ni Manang Gigi si Nanay. Pinagalitan sa kusina. Baka umano kumalat ang pangyayaring yon at maging ang reputasyon ng angkan daw ni Nanay Dalia maapektuhan dahil nga sa mga bagay na mahirap ipaliwanag. Alam naman umano ng Nanay Dalia na respetadong tao itong si Lola Lisa noon at may mga malalapit na kaibigan na may mayayamang personalidad. Baka umano kung anong masabi ng mga ito, lalo na sa kanilang kaanak. Ayon naman kay Nanay Dalia, gaya ng sinabi niya ay walang mawawala sa kanya. Ano manong paki niya sa mga malalapit na kaibigan yon, wala naman yung may tutulong at hindi din yun ang nagtaguyod para umasyenso ang angkan. Bagkos, may malaking tulong pa nga umano ang mga sinasabi ni Manang Gigi na mga bagay mahirap ipaliwanag. Mas malaki pa ang ambag ng mga alaga niya at ng mga tao dito na pinagkakatiwalaan ng angkan nun. Kagaya na lamang nila Manang Gigi na matagal nang nagsisilbi sa kanila. Kung sa bagay. Pero Dalia, huwag masyadong paglaanan ng oras ang ganyan, ha. May umaasa sa'yo. Lalo na yung mga saop. Si Fernando na nag-aalala sa'yo. Alam ko naman po yun, Manang Gigi.
Huwag kayong mag-alala. Hindi ko po kayo pababayaan. Tsaka may tiwala po ako sa sarili ko. Gayon din po ang tiwala ko sa inyong lahat dito. Mula noon, mas umantig pa ang pagnanais ng Nanay Dahlia sa pagpalawak ng kanyang saklaw sa mga naiwan ng lola. Pero sa mga puntong ito naman, pinagsasabay niya ang pangangalaga sa lugar. Inaantay niya lang noon na makarinig ng balitang may mga kinalaman sa kababalagan. Si Dodong naman, pinapapuntahan si Aling Toria. Pinakakamusta ito sa kung may dapat bang tulungan. Pero ayon naman kay Aling Toria, siya na umano magsasabi. Dahil hanggat kaya pa naman umano nito ang isang sitwasyon, hindi siya hihingi ng tulong nun. Maraming araw, linggo at buwan, hanggang sa halos isang taon ang nakalipas. Nagpatuloy si nanay sa pangangalaga ng lupain. Hindi pa rin nadadagdagan ng mga alaga niya noon. Nananabik nga siya umano nung makita ang iba. Lalo na yung mga nabanggit ni Aling Toria hinggil sa engkantong mandirigma at iba pa. Sa mga puntong yon, pinapakiramdaman lagi ni Nanay Dahlia ang paligid ng tahanan. Hanggang sa may 2 taong napabisita. Hapon ito, nasa gilid ng tahanan si Nanay Dahlia. Nagtatanim kasi siya noon ng mga yellow tops at mosquito tree. Ang isa dito, kilala ni Nanay Dahlia noon. Anak na lalaki ng kuya niyang si Armando, si Marmar. Malayo pa lang, parang baon nito ang isang problema. Bagsak ang mukha at para bang puyat yon. Habang ang isa naman, katiwala ng kapatid ng Nanay Dahlia. Pagbungad ng mga ito, sinabi kagad ni Marmar na ang tatay niya umano nasa ospital. May malubhang sakit daw ito at tinaningan na ng doktor. Naparoon lamang siya para ipaalam at baka makabisita si Nanay Dahlia noon. Habang nangyayari ito, nasa loob naman ng bahay si Dodong noon. Nakikichismis na naman sa pinag-uusapan nila. Siyempre nagulat si nanay, lalo na sa sinabing may taning daw ang buhay nito. Nagtanong pa siya noon sa kung ano bang sakit niya. At ayon naman kay Marmar, leukemia daw, base sa doktor. Nung una, na-diagnose na kidney infection pero nang muling malaboratorio, wala naman umanong sakit sa kidney. Inobserbahan umano, gawa ng bumababa ang platelets nito. Hanggang sa nagkaroon umano ng resultang iba-iba yon. Gulong-gulo ang pamilya. Makailang beses kasing sinuri at iba't ibang sakit ang lumabas. Pero wala umanong pinal. Second opinion na umanong leukemia at dahil sa mabilisang pagbagsak ng katawan, tinaningan kagad ang buhay. Tumango ang nanay. Kaagad na sinabi na bibisita siya bukas. Tatapusin lamang niya ang paggapas ng mga niyog nun. Umalis din naman si Marmar kasama ng kanilang katiwala. Kinagabihan daw noon, biglang napabisita itong si Aling Toria. Akala pa ni Nanay Dahlia kung ano ang sadya niya. Ang sabi nito, pinuntahan daw siya ni Dodong. Narinig kasi nito ang pag-uusap daw ni Nanay Dahlia at ng anak ng kapatid niya. Napag-isip-isip ni Dodong na para bang may mali umano. Gawa ng iba't ibang sakit daw lumalabas ayon sa pagsusuri ng doktor. Hinggil naman sa sakit ng kapatid ni nanay. Napatingin si Nanay Dahlia kay Dodong sa mga sandaling ito. Nakasalukuyan naman noong kakarating lamang pero sa likod dumaan. Pasensya na Ma'am Dahlia. Naisip ko lang na baka makatulong yung katulad ni Aling Toria. Parang iba kasi, di ba? Nag-aral ako Ma'am at kahit papano, may alam ako sa mga ganyan, partikular sa pagkonsulta. Pakiramdam ko may mali kasi. Baka malay nyo, may kung anong nangyayari na lingid na sa kalaman natin at malayo sa saklaw ng siyensya. Bagay kayong dalawa, Dahlia. Nakikita kong parang pinagsama kayo ng Diyos. May taga-abiso ka,
At may malasakit ito sa kung ano meron ka. Hindi nito pinababayaan ang nasa paligid niya. Tapos nililihim niya kung ano ka. Habang ikaw naman dibino. Dibino na walang karunungan dahil hindi naman kinakailangan ito. Parang mensahero mo itong si Dodong ano. At siguro, nabulungan niya ng Panginoon na puntahan ako. Kaya ito, naparito ako para makatulong. Malay nga naman natin kung may kinalaman na dyan ang kababalagan. Lalo na yung kulam. Hindi nakikita ng doktor ang kulam, iha. Lalo na yung bati ng malalakas na lamang lupa. Nagpasalamat si nanay kay Dodong. Matapos magsalita ng nanay Dahlia noon, napagpasyahan niya na aalis sa mga sandaling yon. Hindi na nila paabutin ito ng bukas, lalo na sa nalaman niyang yon at pagdating ni Aling Toria patungkol dito. Inutusan noon si Dodong na bumili ng gasolina. Babiyahe sila noon sa sentro ng Katbalogan. Hindi nagtagal, mga kalahating oras lang. Nakaalis na sila. Ito ding si Dodong ang nagmaneho noon sa pickup nila. Lumang truck ito na may lagayan ng mga kargamento sa likod. Pero hindi naman yung malaki. Yung medium na pickup lang. Diretso na sila noon sa ospital. At nang makarating ay nakita niya kaagad ang asawa ng kanyang kapatid na si Graciana. Nakabungad ito sa bukana ng ospital na parabang may inaantay. Si Graciana ang nagsama sa kanila sa silid ni Armando. At doon, unang bungad pa lang, kinalabit na kaagad ni Aling Toria itong si Nanay Dahlia at binulungan na. Ang lakas ng kulam. Kailangan itong masugpo kaagad at makamahuli pa. Nagtanong si nanay kung anong dapat gawin. Ayon naman kay Aling Dahlia, total, may taning na umano ang buhay. Pwede na lang pakiusapan ng doktor na iuwi na lamang. Sinang-ayunan kaagad ito ni Nanay Dahlia. Walang ano-anong sinabihan niya sa plano ang asawa ni Armando. Nagdalawang isip pa ito pero ipinaliwanag ni Aling Toria ang lahat. Hanggang sa pumayag yon. Isipin niyo, Sir Seth, itong si Tio Armando, para umanong patay na tingnan. Nakasubo sa bibigang parang kung anong malaking tubo nun. May catheter pa daw yon na parabang nakoma. Naiayos naman ang lahat. Naiuwi ito. At doon ay isinagawa kaagad ni Aling Toria ang paglalagay ng kung anong mga pangontra sa bahay mismo nila Tio Armando. Malaki yung bahay na yon. Katunayan, nakatayo pa ito hanggang sa ngayon. 2 palapag. At mas maganda ito kumpara doon sa lumang bahay kung saan ito ang family house. Nasa ibaba lamang si Armando. Sa gitna ng malawak na sala ito. Wala itong tubo sa bibig. Tinanggal. Parang tulog yon. Nakapalibot dito ang buong pamilya. Kasama na doon sina Dodong at Nanay Dahlia. Habang si Aling Toria naman, naglatag ng sandamakmak na tangad o tanglad sa paligid ni Armando. Nilagay ito sa may sahig. May mga dahon pa ng atis at dahon ng eucalyptus. Ito kasi ang mga bagay na ipinag-utos ni Aling Toria na kunin dahil gagamitin niya. Sobrang lalim na ng gabi nun. Ang tahimik sa loob. Walang ibang maririnig kung hindi ang mahinang ungol ni Aling Toria. Naroroon na naman ang tangkay nito na pinapaluputan ng rosaryong kulay itim. Para bang palaspas yun, dahil inihahampas na ito sa hangin. Meron din usok doon. Mula ito sa isinagawang siga ni Aling Toria sa bunot. Basta, makikita talaga ang senaryo ng isang bihasang manggagamot. Maya-maya pa, dumaing si Armando. Pero ang pagdaing na yon, para bang nabuhayan sila ng loob dahil yun ang unang beses na marinig nila ang boses nito. Pagkatapos dumaing ay dumilat ang kanyang mga mata. Iginala sa paligid nun. Ang mas ikinatuwa nila,
Nagsalita ito. Nagtanong siya kung bakit naroroon siya sa bahay nila. Lumapit naman si Aling Toria kay nanay at sabi ni Aling Toria, kausapin niya umano ang kapatid niya. Magpapatuloy lamang siya sa ginagawa niya. Kaya ayon, kinausap ka ng nanay at habang nangyayari ito ay umiikot-ikot ng matanda sa may higaan kung saan nakahiga si Armando. Kuya, inuwi ka namin. Ginagamot ka ngayon. Wala ka pong sakit. Kinukulam ka at gagaling ka pagkatapos nito. Napaluha umano si Armando noon at ang sabi pa nito, nakapaghabilin na umano siya dahil naiisip niya na mamamatay na talaga siya noon. At ayon, nagulat nga siya dahil nagkaroon siya ng malay. Akala niya nasa langit na siya, pero nasa bahay pala at medyo maluwag na umano ang paghinga niya. Nagkaiyakan daw talaga noon. Itong asawa ni Armando, hindi napigilang yakapin si Nanay Dalia. Nagpasalamat ito at talagang animoy wala ng katapusang pasasalamat ito. Hanggang sa pinagpawisan umano si Armando. At dito ay sinabi ni Aling Toria na pansamantala, naharangan niya ang pagpapadalaw ng kulam. Pero kailangan itong magawan ng paraan. Dahil kapag nawala ng bisa ang kanyang ritual, babalik ng doble pa sa lakas ang kulam na yon. Lumabas ng bahay si Aling Toria. Tapos ay pinasunod nito si Nanay Dalia. Nag-usap sila doon. Ayon sa albularya, si Nanay Dalia daw ang pupuksa sa mangkukulam. Gamitin daw nito ang mga alaga dahil hindi na kinakailangan pa ng pagtatawas. Ang mga alaga umanong mga sigbin, malakas ang pangamoy. Inabot ni Aling Toria ang pinaghubarang damit noon ni Armando. Nagmungkahi ito ng, ito ang gamitin mo. Yan ang gagabay sa mga alaga mo. Makakarating ang mga sigbin mo sa kung saan naroroon ang salarin. Tandaan mo, kailangan mong samahan ng mga ito. Kailangan din malaman kung anong dahilan at bakit kinukulam. At higit sa lahat, kailangang malaman kung sino yon. Kapag nang laban ay ikaw na ang banghala magpasya sa kung anong gagawin. Hindi ka tatablan ng anumang orasyon, Dalia. Kikilitiin ka lang yan. Tumango si nanay nun. Ayon sa nanay ay sasamantalahin niya ang pagkakataon habang madilim pa. Nakabuntot naman lagi sa kanya ang mga alagang sigbin at alam niya na hanggang sa ganong kalayong lugar, nasa paligid lamang ang mga ito. Tinawag niya si Dodong at dito'y sinabihan niyang samahan siya nito. Saan tayo pupunta, ma'am? Pupunta natin yung mangkukulam, Dodong. Sigurado ka ba dyan, ma'am? Sa tingin mo, Dodong, hindi ako sigurado. Ano bang nakikita mo sa sitwasyon na ito? Hey, gamitin mo nga yung minsang kokote mo. Tara na. Teka, ma'am, nagugutom ako. Hindi mo man lang ba ako ayaing kumain kahit tinapay lang? Ikaw lang yung kumakain eh. Anong akala mo sa akin, ma'am? Alaga mo din? Di nagugutom? Kapag nakadaan tayo ng bakery, bibilang kita ng isang katutak na tinapay. Isang sako. Ubusin mo, ha? Napakamot na lamang ng ulo si Dodong nun. Walang ano-anong sumipol si Nanay Dalia. Tumungo siya sa may madilim na bahagi. Sumunod naman si Dodong. Akala sigura'y aalis na sila pero napasigaw ito nang makita ang dalawang sigbin doon. Teka, ma'am. Magsabi ka naman, ma'am. Hinaan mo naman yung boses mo, Dong. Usog ka doon. Nananansing ka na naman eh. May gusto ka ba sa akin? Naku, wala, ma'am. Pasensya na. Hindi ko po sinasadya. Napayakap kasi doon noon si Dodong sa Nanay Dalia. Kagad din naman itong bumitaw. Habang nangyayari naman yon, ipinaamoy ni Nanay Dalia ang damit ng kanyang kapatid sa dalawang sigbin. Hanggang sa marahan umanong naglakad ang mga ito. Ang isa pa nga sa mga sigbin na yon, paatras umano ang lakad. Habang yung isa naman ay nakatagilid
Nakakamangha daw ito tingnan. Para bang nakabali umano ang bawat katawan. Napaka-agresibo pa. Panay singot na mga yon. Nakasunod naman sila Nanay Dahlia. Itong si Dodong, sinabing gumamit na lamang umano sila ng sasakyan noon. Tingin mo dong sasakay ang mga yan? Anong tingin mo dong? O syusero yung mga yan? Sumunod ka na lang, tsaka lumapit ka dito. Pahawak ng kamay mo. Napapatawan na lamang talaga ako kapag naiisip ko ito, Sir Seth. Yung tipong hindi ko alam kung may saltik pa itong si Nanay Dahlia. Mabuti na lang at napaka-ignorante sa babae nitong si Dodong. Dahil kung nagkataon, nilapa na sana si Nanay, di ba? Bueno, habang tumatagal noon, pabilis daw ng pabilis ng lakad ang mga sigbin. Hanggang sa maya-maya pa, nagtatatalo na ang mga ito. Umakyat ng puno at lumipat-lipat doon. Kaya naman hindi sila magkawari sa kakasunod sa mga ito. May pagkakataon pa nga na napilitan na lamang silang tumapak sa putikan, gawa ng dumaan talaga sila sa gilid ng palayan. Malayo na umano ang narating nila. Nasusundan naman ni Nanay ito. Gawa ng alaga niya yon at kapag nalingat ang nanay, tinatawag niya. Nagpapakita tapos nagpapatuloy sila sa paglalakbay. Tumawid pa ng ilog. Suong sa napakasukal na lugar. Tapos palayan na naman at malawak na sakahan. Pero ang lusot pala nito, sa kabilang bayan lang. Sus, ginoo ko ni Ma'am. Pwede naman tayong dumaan sa kalsada eh. Kapag nagsasakyan mas mapapadali pa sana. Ano tong nangyari? Kinuridas natin yung lugar. Walang liko-liko. Kamuntikan pa tayong malaglag sa bangin. Tapos sinabol pa tayo ng mga aso. Dong, tumingin ka nga sa akin. Anong itsura ko? Parehas lang tayo ng sinapit. Nagreklamo ba ako? Katinang singit ko. Tara na nga. Yun siguro yung bahay doon, Dong. Nakahinto na kasi sila. Yan na siguro, Ma'am. Kahit papano, nagpapasalamat ako dyan dahil hindi na gumalaw yung mga animal na yan. Sinuri kaagad ni Nanay Dahlia ang buong paligid. Bagamat gano'n ang sinapit nila na parang binalahura dahil nga sobrang dumi nun. Walang-wala lamang yun kay Nanay Dahlia. Kampante din siya dahil alam niyang bukod sa mga sigbin na yon, naroroon din ang uko. Hindi nga lang niya binabanggit ito kay Dodong dahil wala din namang silbi yun. Siya lang yung nakakakita. Yung nakikita nilang bahay, nasa tawid ng kalsada. Looban yon. At ang bawat gilid, mga taniman ng mais. May liwanag naman dahil abot ng kuryente ang lugar. At sa tingin ng nanay, may kayas sa buhay ang nakatira doon. Bungalow na malapad at maganda. At bukod sa bahay na yon, may iba pa naman pero nasa distansya na ito. Lumapit na si Nanay. Nagkumpas ng kamay sa mga alaga. Kumabig naman ang mga ito sa maisan. Hanggang sa bumungad na siya sa tirahan. At dito'y bumati ang nanay. Tao po. Tao po. Magandang gabi po. Sambit nito. May sumilip sa bintana. Lalaki na parabang nagtataka. Pasado 2:00 na kasi na madaling araw yon. Pero makikita sa taong yun na tila ba sobrang abala niya. May kung anong dumi pa ito sa mukha na wari galing sa uling. Pabilog yun sa may noo at may dito din sa may bandang baba. Lumabas yun at nagtanong sa kung anong sadya. Nakikita ng nanay na may hawak ito na kung ano na parabang kahoy na pakorting bungunon. Naiisip ng Nanay Dahlia noon na baka gamit ito sa pangkukulam. At siguro, ito na ang taong yon dahil yun lang naman ang bumungad at wala ng iba. At sa ganung oras pa talaga. Diretsahang sinabi ni Nanay na naroroon siya para kausapin itong lalaking ito.
Binibigyan niya umano ng pagkakataong mabuhay pang lalaki. Natanggalin ang kulam sa kapatid niya. Dahil kapag hindi umano, tutumba umano ang lalaking yon sa kinatatayuan. Pangalanan natin ang taong ito na Bermin. Napakunot ang mukha nito. Tapos humagalpak ng tawa. Nagbabanta ba umano si Nanay Dahlia noon? Ang lakas daw ng trip nito at hindi alam kung sino ang kinakausap. Gumante ang lalaki ng pagbabanta na kung hindi daw aalis ang nanay, papatayin niya umano yon. Ikaw ang binibigyan ko ng pagkakataon na mabuhay pa. Hayaan mo na lang yung kapatid mong mamatay. Amin na yung problemang ito. Huwag kang makialam dahil madadamay ka lang. Eh di parang inamin mo rin na ikaw talagang kumukulam. Bakit hindi mo ako subukan? Bago ka magyabang dyan. Alam mo, ang yabang mo. Ikaw ba ang may hawak sa buhay ng kung sino? Kaya ganun lang kadali sa iyong lahat? Hindi mo alam na ang kinababangga mo ay may isang katulad ko. Hindi mo alam kung sino ako at ano ang kaya kong gawin. Sige, subukin mo ako para magkaalaman.